Tinanong ni Goro kung ano ang nangyayari dahil sa pagkakaalam nito ay nagretiro na si Gibson, kaya ipinaliwanag ni Oliver na ipinakiusap lang yun ni Gibson sa kontrata para makapagsimulang muli. Dagdag pa ni Oliver na nakapasa si Gibson sa tryout ng Bisons, at pagkatapos ay pumirma iyon ng bagong kontrata sa Double-A Bulls kaya naroon iyon sa laro. Gayunpaman, nagtataka pa rin si Goro kung bakit isinusugal ni Gibson ang kalusugan para lang makapagsimula. Doon na sinabi ni Oliver na tinawagan siya noon ni Gibson para makiusap na sabihin kina Goro at Junior na panoorin iyon na maglaro. Mas lalo pang nagtaka si Goro at inisip kung bakit ito sasabihan ni Gibson ng ganong bagay, kaya sinabi ni Oliver na panahon na para malaman ni Goro na ang taong nagrekomenda sa kanya para pamunuan ang Hornets ay walang iba kundi si Gibson. Isiniwalat din ni Oliver na dati niyang pasyente si Gibson. Bata pa siya noon kaya hindi pa niya alam kung paano aalisin ang puot at galit sa puso ni Gibson pagkatapos ng mga nangyari sa buhay niyo nang mamatay si Honda. Pero isang araw ay may nangyaring hindi inaasahan. Habang naglalakad sila ay hindi man lang pinansin ni Gibson ang mga fans, at may isang bata pa na lumapit dito para humingi ng autograph. Kilala niya si Gibson bilang isang tao na hindi banibigo ang kahilingan ng isang bata. Ngunit ng araw na yun ay tinanggihan ni Gibson ang batang lalaki kaya hinabol niya ito upang sabihin na hindi makatarungan ang ginawa nito. Dahil sa mga sinabi ni Oliver ay binalikan ni Gibson ang bata upang ibigay ang hinihingi nitong autograph, sabay hinagpos ang ulo niyon at humingi ng paumanhin. Pagkatapos niyon ay nagsimula umanong magbago ang ugali ni Gibson. Ibinaon niyo ng paghihirap sa loob ng sarili at nakafocus lang iyon sa pitching kapag nasa mound na hanggang sa bumalik ang dati nitong laro. Simula noon ay nag-pitch na si Gibson dahil may tungkulin ito para sa pamilya at kay Honda, at para kay Gibson, ang baseball ay isang paraan ng kanyang pagsisisi sa mga ginawa niya. Isa pa ay naglalaro si Gibson dahil mahal nito ang baseball pati na rin ang mga sumusuporta sa larong iyon. Habang nagpapatuloy ang laro, sinabi ni Oliver na nag-aalala si Gibson para kina Goro at Junior, dahil pareho ang mga itong natatakot na masisi o makagawa ng pagkakamali, kaya nawala na umano ang tunay na layunin ng mga ito, gayong ang mga ito pa naman ang may nakakabilib na kakayahan na nagpapahanga sa mga manunood sa World Cup. Umaasa umano si Gibson na magiging magaling na baseball players ang dalawa, at maging idolo para sa mga fans sa buong mundo. At ang isa pa umanong sinabi ni Gibson ay hindi pa yun magagawang magretiro ngayon dahil matapos nitong mabigo ang Chicago fans, kailangan nitong makabalik sa majors at higitin ang nagawa nitong record at pahangain muli ang mga manunood. Pagkatapos ng laro, kinagabihan ay nagkita sina Gibson at Oliver at doon nito sinabi na naiparating niya ang mensaheng nais nitong ipasabi, at sigurado siya na may natutunan si Goro. Makalipas ang ilang araw, sinimulan na ang second half ng season kung saan may 44 wins at 46 losses. Ang susunod naman na makakalaban ng Hornets ay ang Coyotes, ang team ni Silva. Pinataob ni Goro si Silva gamit ang kanyang 102 miles per hour fastball, at doon napagtanto ng lahat na nagbalik na talaga si Goro. Kasabay niyon ay binati si Oliver ng kanyang asawa at sinabing bunga si Goro ng mga ginawa niyang pagsusumikap, pero para sa kanya ay ginawa yun ni Goro ng mag-isa gamit ang matinding passion sa baseball. Sa huli ay nanalo ang Hornets bagay na labis na ikinatuwa ng mga ito, lalo na si Mr. Lance na nag-invest umano ng malaki sa pagpapagamot kay Goro. Pagkatapos ng laro, ibinigay ni Goro ang winning ball ng Hornets na may autograph niya sa isa sa kanyang mga tagahanga. Sa Japan naman ay masaya si Shimizu matapos mabalitaan ang pagkapanalo ng Hornets dahil ibig sabihin ay bumalik na si Goro sa dati nitong galing. Nang mga oras na iyon ay nasa trabaho si Shimizu. Naisip kasi nito na tuwing weekends ay magtrabaho para makapag-ipon siya at makapunta muli sa Amerika. Ngunit mapapansin na nahihirapan si Shimizu na pagsabayin ang kanyang pag-aaral, pagtuturo, trabaho, at paglalaro ng baseball. Hindi nagtagal ay nagsimula ng mapansin ng kanyang mga ka-team, pati na rin ng team captain ng Seisho High Baseball Team na nagkakaroon ng problema dahil sa kanyang schedule sa trabaho na sumasalungat sa kanyang responsibilidad bilang second baseman, kaya pinagsabihan siya ng team captain lalo na at papalapit na ang national. Pagkatapos ng practice ay dumiretso na si Shimizu sa bahay ng kanyang estudyante, pero dahil sa sobrang pagod at init kanina sa labas ay hindi na niya napigilan ang sarili na makatulog. Dahil doon ay nagalit ang ina ng bata kaya pinagsabihan siya niyo na huwag nang uulit dahil kung hindi ay hahanap na umano iyon ang magiging kapalit ni Shimizu. Nang sumunod na araw, tinanghali naman ang gising si Shimizu kaya hindi na ito naka-attend ng practice game. Humingi siya ng paumanhin sa kanilang captain pero sinabi niyo na huwag na muna siyang pumunta roon dahil hindi umano nila kailangan ng hindi seryoso sa laro. Hindi muna siya pinababalik doon hanggat hindi pa umano siya desidido at hanggat hindi pa buo ang loob niya na maglaro. Dahil doon, kinahapunan ay naisip ni Shimizu na imposibleng ang pagsabayin ang trabaho at paglalaro, kaya tinanong nito ang sarili kung kailangan na kaya niyang mag-quit sa baseball.
Habang iniisip yun ay biglang dumating si Makiko kaya ibinahagi niya rito ang pag-aalala at paglayo ng loob ni Goro sa kanya, sapagkat tanging sa internet at balita na lang siya may nalalaman tungkol doon, at iyon ang dahilan kaya gusto niya na muling makapunta sa Amerika. Naiiyak ring sinabi ni Shimizu na gusto niya nang mag-quit sa team nila, bagay na ikinagulat ni Makiko, kaya sinabi nito sa kaibigan na sayang naman ang talento at passion ng dalaga kung gagawin nito iyon. Kinahapunan, sinabi ni Shimizu sa kanyang mga magulang na balak niyang umalis sa team para pumunta ulit sa Amerika ngayong summer, bagay na ikinadismaya ng kanyang ama. Matapos makipag-usap sa kanyang pamilya at kaibigan, kahit nakasulat na ang kanyang resignation letter ay napapaisip pa rin si Shimizu kung tama ba talaga ang kanyang desisyon. Makalipas ang ilang araw, habang nasa trabaho ay binisita ni Nakamori at Sawamura si Shimizu. Nagkaroon sila ng oras na makapagkwentuhan dahil saktong patapos na si Shimizu sa kanyang trabaho. Doon niya nalaman na nag-quit na si Sawamura sa paglalaro ng soccer dahil napilayan ito sa tuhod. Pagkatapos ay pinuri siya nito dahil sa patuloy umano niya sa paglalaro ng baseball para maintindihan niya si Goro sa kagustuhan niya na maabot ang tuktok. Biro pa nito na siya lang ang nag-iisang babae sa buong mundo na kayang makipag-date sa tulad ni Goro na baliw sa larong baseball. Kinabukasan, bago umalis ng bahay ay tinanong si Shimizu ng kanyang ina kung makakapunta ba siya mamayang alauna para manood sa laro ni Taiga. Nang sabihin niya na makakapunta naman siya ay biglang ibinahagi ng kanyang ina na dati ay naglalaan ng oras ang kanyang ama para manood ng kanyang mga laro dahil gusto siya nitong suportahan sa kanyang mga pangarap. Pagkatapos ng trabaho ay sama-sama nilang pinanood ang huling laro sa high school ni Taiga. Nang makita niya si Taiga na umiiyak dahil sa sakit at lungkot matapos ang pagkatalo na nagtapos sa kanyang high school career, naalala niya kung gaano kahalaga ang sport sa kanya at sa kanyang mga kaibigan, at kung paano ito nagtulak sa kanila na ibigay ang kanilang buong makakaya. Sa huli ay nagpasya siyang manatili sa baseball club, bagay na ikinatuwa ng kanyang ama. Kinagabihan, hindi makapaniwala si Shimizu nang makatanggap ito ng tawag mula kay Goro. Kaagad niya iyong sinagot at napag-usapan nila ang mga pangyayari sa kanilang buhay sa mga nagdaang araw na hindi sila nagkakausap. Nagtapos ang pag-uusap nila sa pangako ni Shimizu kay Goro na magsisikap siya upang madala ang kanilang team sa nationals at maabot ang kanyang mga pangarap.